Amen mga kapatid. God first morning po sa lahat ng mga magigiliw nating mga taga-subaybay. Ano po? Kamusta po kayo? Ngayon ay araw ng Biyernes. Happy Preparation Day mga kapatid. At patuloy tayong pinagpala ng Panginoon. Ano? Yung iba ang bati. Happy Hearts Day, Happy Valentine's Day. Oy, sabi naman nila, yun daw Happy Valentine's Day para lang daw yan sa mapagmahal na kapartner, no? Pag daw masungit at saka matapang yung kapartner mo, hindi daw Happy Hearts Day ang bati. Maghintay daw sila ng araw ng kagitingan, mga kapatid. Ano? Doon sila sa mga araw na magigiting. Anyway, joke lang yan, ano? Ito naman sa ibang asawang babae naman ay 14, hindi pa dapat na mag-celebrate. Bukas pa 15. Bukas pa kasi yung sahod, ano? So, ayan, happy preparation day po. Yan, mas mahalaga na ating gagawin. Mag-prepare tayo para bukas sa araw po ng Sabat, mga kapatid, ano? At ngayon ay habang iniintay natin si Pastor na nagpe-prepare ng kanyang PowerPoint, ay batiin natin ang mga nariyan sa live ngayon, ano po? Sina Sister Belinda, kauna-unahan dyan sa chat box. God first morning po sa inyo. Sister Helen, gayon din si Sister Resbeb, Ate Mitch, si Sister Tess Flores, good morning, happy vesper din po. At si Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Panji, ayan, may darating na rin dalawa niyang katag team, ano? Si Sister Opin at saka si Sister Marlene yung isa, ano? Si Ate Revi, good morning po sa inyo dyan. Sister Juliet, Sister Janet, Brother Jojo, Sister Sweetie, ayan, at si Ate Flor Erilia. Pastor, ready na po kayo? Pastor? Yes po. Sige po. Hello po, hello. Teka lang, iwan ko lang yung mic. Naka-off pa kasi. Ayun po, Pastor. Anytime, ay pwede na po kayo. Good morning po. Yeah, good morning po. Habang hinihintay natin yung PowerPoint. Yeah. Narinig na po ako sa live kernel. Pastor, mahina. Yun lang, may problem. Pastor po ulit. Hello po. Hello po. Good morning. Good morning po. Hello, hello. Ay, lalakasan ko nga sa akin. Baka sa akin lang mahina. Hello po. Medyo ayun yung PowerPoint ko ah. Hello po. Moving PowerPoint. The message. Thank you po. Ayan po mga kapatid, habang inaayos ni Pastor yung PowerPoint sa mga nandiyan sa background, mag-comment po tayo para kayo po isasama ko sa prayer pag nakita ko yung pangalan niyo po dyan, ano? So, good morning po kay Sister Teresita Ladia, gayon din kay Sister Elizabeth, at yung mga nandiyan pa sa background, ano po? Meron pang nagtatago sa background, di ba? Ayan, Pastor, kayo na po. Good morning po. Good morning po. So, happy vesper po, happy preparation po sa lahat ng ating pong mga kapatid at ngayon ay patuloy tayong pinagpapala ng ating pong Panginoong Diyos at ating pong pag-aaralan bagong liwanag tungkol sa sanctuaryo. So ito na nga po yung interpretation doon sa 2,300 days na hindi po second coming, kundi cleansing of the sanctuary. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa pag-ibig niyo po sa amin. Kayo po ang pinagmumulan ng pag-ibig at ang pagmamahal niyo po ay hindi bulag. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maintindihan namin ito at sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan namin, inyo po silang pagpalain at maabot din ng mga salita po ninyo ang aming po makakakilala at mga kapitbahay. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa pag-ising po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito mga kapatid, Daniel 8:14, at sinabi niya sa akin hanggang sa 2,000 at 300
panahon, daan 300 hapon at umaga. Pagkatapos ay malilinis ang sanctuary. 2,300 days malilinis ang sanctuary. So ibig sabihin, yung pong paglilinis ng sanctuary ay hindi pukat ang isip ng mga Seventh-day Adventists. Nandoon na mismo sa talata, Daniel 8:14, na malilinis ang sanctuary. Yun ang hindi binigyang pansin nila William Miller na yung dulo ng 2,300 days, sinabi na nga doon sa talata na cleansing of the sanctuary. Hindi second coming. Yung dulo noon ay cleansing of the sanctuary. Kasi nandun na sa talata eh. Yun ang na-misinterpret ng mga Millerites movement noon. Hindi natin dapat kalimutan na ang mga magiging Sabbatarian Adventists ay nasa panig ng paniniwala sa nakasaradong pintuan. Ibig sabihin, naniniwala sila na ang hula ng Daniel 8:14 ay nagtapos na noong October 1844. Kasi close door yung mga Sabbatarian Adventists, no? Tapos na yung hula. Ibig sabihin ito ay cleansing of the sanctuary nga. Kaya nga tapos na nga, di ba? Wala silang alinlangan tungkol sa petsa ng hula. Ang mga historicists na nagbibigay kahulugan sa Daniel ay palaging sumasang-ayon na ang 2,300 days prophecy ay matutupad sa pagitan ng 1843 at 1847. Yun nga, 1844. Ang controversial ay hindi tungkol sa petsa, kundi tungkol sa kung ano ang mangyari sa pagtatapos ng prophetikong yugto ng panahon. So, ibig sabihin, yung date mo na naman problema doon. Diba? Ang mahalaga doon, yung pangyayari. At ano yung mahalagang pangyayari? Cleansing of the sanctuary, mga kapatid. So, meron tayong doctrine dyan, the doctrine of the sanctuary. Sa madaling salita, nagkaroon ng pangkalahatang kasunduan tungkol sa interpretasyon ng simbolikong larawan na nag-uugnay sa petsa. Ngunit malawakang hindi pagkakasundo sa interpretasyon ng iba pang dalawang prophetikong simbolo ng Daniel 8:14. Ang teolohikong gawain na kailangan gampanan ng mga Adventista matapos ang pagkabigo noong Oktubre ay pagbubukas ng kahulugan ng sanktuaryo at ang paglilinis. Kasi nga nagkaroon ng great disappointment no? So hindi sila nawalan ng pag-asa, kundi naghintay pa rin sila sa pagdating ng Panginoon. Kaya lang, natuklasan talaga nila, doon mismo sa talata, nireview nila yung talata. Cleansing of the sanctuary pala, no? Hindi second coming. Si Miller, nabanggit natin kanina, ay binigyan kahulugan ng sanctuaryo bilang ang lupa at ang paglilinis ay ang paglilinis nito sa pamamagitan ng apoy sa ikalawang pagparito. Yun. Malino na nabigo ang kanyang pananaw. Yung pananaw pala niya na cleansing of the sanctuary, malilinis ang sanlibutan sa pamamagitan ng apoy. Yung pala yung kanyang nasa isip. Ngunit hindi ito nangyari. Pero mangyayari yun sa pagdating ni Jesus. Hindi pa nga lang sa ganung date. Dapat nating kilalanin na ang ilan ay nagpahayag ng mga pagdududa tungkol sa interpretasyon ni Miller bago ang pagkabigo noong Oktubre 1844. Meron din palang nagduda sa kanya. Meron din palang mga nagtaas ng kilay. Si Josiah Leach, halimbawa, ay sumulat noong April 1844 na hindi pa napatunayan na ang paglilinis ng sanktuaryo na magaganap sa katapusan ng 2,300 days ay ang pagparito ni Kristo o ang paglilinis ng lupa. So si Josiah Leach ay isa ring theologian, no? Isa ring lingkod ng Panginoong Diyos. Panahon na yan. Talagang hindi siya sang-ayon pala na yun ay second coming, yung paglilinis ng sanktuaryo. Muli niyang binanggit habang nakikipagbunos siya sa kahulugan ng teksto na malamang na sila ay may pagkakamali kaugnay ng pangyayaring nagmarka ng pagtatapos nito. Ang linya ng pag-iisip na iyon ay muling bumangon pagkatapos ng pagkabigo ng Oktubre. Kaya naman masasabi ni Joseph Marsh, talagang yung pangalang Joseph sa panahon yun
popular, ano, noong unang bahagi ng Nobyembre, maluwag naming inaamin na kami ay nagkamali sa likas na katangian ng pangyayaring inaasahan naming magaganap. Kasi nga yung cleansing of the sanctuary, ang kanilang interpretasyon pala doon, lilinisin ng apoy ng Panginoong Diyos pagdating niya. Ngunit hindi pa namin kayang aminin na ang ating dakilang mataas na saserdote ay hindi naisagawa sa araw na iyon ang lahat ng anino na makatwiran nating aasahan. Alam niyo mga kapatid, ano, kapag hindi niloob ng Panginoon, kahit na gusto natin, gigil na gigil tayo, kapag hindi niloob ng Panginoong Diyos, yan mangyayari. At hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos sa kung ano ang dapat niyang gawin sa sanlibutan. Hindi natin pwedeng pangunahan ng Panginoon na, Panginoon, dumating ka na. O habang kami nananampalataya pa, hindi po natin pwedeng tingtahan ng Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos, meron siyang sariling kalendaryo. Ibig sabihin, may sarili siyang nakatakda na petsa. Meron siyang, alam niya kung ano ang mas makakabuti taon o panahon siya darating, mga kapatid ko. At ating dalangin na sa henerasyon natin dumating ang ating. Once we fill the job, the Sabi contract. dito, may makukuha tayong aral dito. May pagkakataong mas nakatitiyak tayo sa isang partikular na interpretasyon ng kasulatan kaysa interpretasyon ng karapatan nating gawin. Ayan. So ano po ang sabi dito? Ano yung aral na makukuha natin? Mayroon pong partikular na interpretasyon sa talata. Yan. Kaysa sa nararapat natin gawin. Ibig sabihin, ang talata ay as is na yan. Meron na yung interpretasyon. Kailangan lang nating bulat-latin ang salita ng Diyos. Nakita nyo na yung wrong interpretation, talagang magdudulot ng hindi maganda. Katulad yan, yung great disappointment. Sa isang maling interpretasyon lang, nagkagulo-gulo na lahat. Diba? So, ang kinakailangan talaga, mga kapatid, kapag hindi ka sigurado, at hindi mo pa napapatunayan sa ibang mga aklat ng Biblia, kailangan magsalisik ka pa. Diba? Hindi lang po pwedeng isang talata yung pagbabasihan. Kailangan nating maging mapagpakumbaba at gawin ang ating takdang aralin habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Tulungan mo kami, Ama, na mapanatiling bukas ang aming isipan sa iyong progresibong pamumuno habang pinag-aaralan namin ang iyong salita. So, yan ang magandang panalangin. Ano? Tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. Ano daw po yung liwanag? Progressive. Yung katotohanan ay progressive. Kaya pala, yung Daniel ay sabi ng Panginoong Diyos, saran mo ito o Daniel. Pero nakita rin ng Panginoong Diyos, may prophecy rin ng Panginoon sa 12:4 ng Daniel na ang kaalaman ay lalago, ang tao ay parot parito. Pag sinabing ang kaalaman ay lalago, hindi lamang yun sa technology, kundi sa kamungan na i-interpret ang banal na kasulatan. Particularly ang aklat ng propesiya. Pero sa panahon ni William Miller, nagsisimula pa lang yung pagkaunawa sa aklat ng Daniel. At sa panahon natin ngayon, ay naunawaan natin na yung Daniel 8:14, yan, saktong-sakto kayo, no? Ay hindi po second coming o pagsusunog, paglilinis ng sanctuary sa magitan ng apoy, kundi ito ay paglilinis ng sanctuaryo doon sa langit sa pamamagitan ng dugo ng ating pong Panginoon. Nalalaman nyo yung, di ba sa lupang sanctuary, yung dugo ay iniwiwisik sa holy place. Kaya yun ang ginawa doon sa langit ngayon. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon na i-present siya doon sa Ama na siyang naging tagapagligtas ng lahat ng mga tao. Pagkatapos po noon, diyan sa langit na gawain ng Panginoon na namamagitan siya sa bawat isa sa atin, darating na ang ating pong Panginoon Jesus. Yan po ang mangyari. Darating ang ating pong Panginoon Jesus. Kaya sa umaga na ito, patuloy nating sambahin sa palatayanan ang ating Panginoong Diyos. Siya ang ating maging sandigan at payo ko lamang
sa bawat isa sa atin, mga nag-aaral ng Biblia. Huwag tayo agad magkukonclude ng isang turo kung hindi po natin ito napatunayan sa maraming aklat ng Biblia. Dahil ang Bible, ini-interpret niya ang kanyang sarili. Kailangan mo lang hanapin yung mga talata na yun, napakadami. Ganyan po mag-aaral ng banal na kasulatan. Hindi basta't nakita mo, magbibigay ka ng sarili mong pananaw. Hindi po sariling pananaw yan. Kundi, interpretasyon yan dapat mula din sa banal na kasulatan. Ayan. Kaya, yung Daniel chapter 8:14, yung interpretasyon niyan ay mababasa sa Daniel chapter 9. Yan, yung buong chapter 9. Talagang hinimay-himay ng anghel kung ano ang mangyayaring kaganapan. Kaya po, kailangan natin tuklasin mainam talaga ang sinasabi ng Biblia. Ang magiging pasalamat lang natin kila William Miller, bagamat na-disappoint sila, yung pagpapasimula ng pag-aaral ng 2,300 days. Ang pinakamahabang propesiya sa Biblia. No? Yun ang ipasalamat natin. May mga tao na ginamit ng Panginoong Diyos para buksan ang pag-aaral nito. Kaya ating dalangin mga kapatid, na meron din mabuksan na iba pang doktrina na ating makikita sa Biblia. Kasi ako naniniwala meron pa yan. Hindi lang 28 yan. Kung madadagdagan pa rin yan. Pero tulungan nawa tayo ng Panginoon na makita. So ating sama natin sa panalangin ang bawat isa sa atin. Yan yung parents ni Karin, si Brother Edgar and Sister Let Magro na ay mga findings sa kanilang ay bumaba at sila ay patibayan ng Panginoon. At hindi po ang aking parents, Ibino and Ellen Alabanza. At hindi po ang bawat isa sa atin sa may mga prayer request at gayon din po ang ating Harvest 2025. Sama rin natin sa panalangin. So muli po, magandang umaga po sa inyo lahat. Melbs, morning po. Amen. Salamat po, Pastor. At salamat sa magandang paliwanag patungkol dito sa ating lesson, mga kapatid. Ano po? Tama nga naman, hindi porket nabasa mo, i-interpret mo ng sarili mong salita sa Bible. Maraming gumagawa yan ngayon sa mga reels o kaya sa mga YouTube. Merong isang lalaki na kabataan. Madami siyang napapaniwala, pero yung mga explanation niya, sarili niyang paniniwala, parang totoo, parang tama, pero pag sa ating paniniwala, maling-mali po yung kanyang mga ini-explain. Kaya mag-iingat tayo sa pakikinig. Ginagamit na kaperahan yung Bible, para magkapera sila sa YouTube o sa Reels. Mali yan, mga kapatid, At maganda mag-share kung sineshare natin ay talagang ini-explain ng Bible mismo yung nag-explain. O baka naman sabihin niyo, ako din, hindi po, mga kapatid. Ala po ito monetization, Yung discipleship ministry po ay hindi monetize, mga kapatid. Hindi namin planong i-monetize. This is only for ministry, mga kapatid. Yan ang maganda, walang halong, no strings attached, mga kapatid. Po? No strings attached. Dagdagan ko yung reflection dito sa ating lesson, po. Diba sila ay una-una, mga unang Adventismo, Bagaman nagkasundo sila sa petsa ng Daniel 8:14, sabi dito. Nagkaroon ng malawakang di pagkakasundo. Grabe, hindi sila nagkasundo kasi hindi dumating si Jesus, Tapos nung pala, yung kanilang di pagkakasundo, yung kahulugan ng paglilinis ng santuario, po? Paglilinis ng santuario. Yan ang hindi nila na pagkasunduan. Pero may maganda nangyari din naman, Although hindi maganda yung di pagkakasundo, pero may nangyaring mas maganda, po. Ano yung nangyaring mas maganda? Nagpatuloy sila sa tinanggap nila yung kanilang pagkakamali. Ayan, nagpakumbaba sila. At nagpatuloy pa silang mag-aral pa ng mas malalim sa banal na kasulatan, po. Kaya pinapakita sa atin sa lesson na ito na magpakumbaba, mga kapatid, Bagaman tayo nagkakamali, tanggapin natin yan, Pag di natin tinanggap yan, fried chicken po ang tawag dyan. Po? Kaya yan ay delikado. Delikado kapag ating hindi tinanggap ang ating pagkakamali. Sa pagpapatuloy ay nais natin kukunik ulit tayo dito sa ating
sa ating CLPM para mas matuto pa tayo ng mas marami pa. Ano po, huwag niyo akong iwan mga kapatid. Nung ako pumunta sa doktor, pinarepeat, ayaw na ako noon. Humihingi po ako ng maliit na sasakyan. Abay, napakaganda po ng ibinigay. Sabi ko sa Panginoon, salamat. Napakabuti mo talaga sa mga taong nagtatapat. Yun po ang kailangan natin. Pananampalatayang gumagawa, hindi pananampalatayang mengawa. Salamat po. Amen. Salamat sa Salamat po. Sige, nasa oras na tayo, Pastor Nelson, Pastor Marlon. At po mag-ano na, mag-proceed. 5 na. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, at patuloy po kayong palakasin ng Panginoon sa lahat ng mga ginagawa natin dito. Ay ibaon natin ang mga principles at maisakabuhayan sa tulong ng Kanyang biyaya, mga kapatid. Experience with us. Put God first and you will never be last. Being crucified with Christ is a choice. When Christ lives in someone, this life becomes his possession, and the character is transformed, becoming like Christ's. Being crucified with him means surrendering what he tells us to submit, including resources, time, body, influence, or abilities. Then Jesus removes selfishness from our hearts, giving room to godly principles like love, kindness, and generosity. God planned that those principles should be exercised to become stronger. He planned the system of beneficence in order that man might become like his Creator, benevolent and unselfish in character, and finally be a partaker with him of the eternal, glorious reward. This quotation contains important information. First, while character transformation is the work of the Holy Spirit in the heart, good character traits are strengthened through constant obedience to divine directions. Imagine you're at a table full of food and realize some attractive items don't align with guidelines for good health. Choosing to glorify God in your body and follow His guidance reaffirms your allegiance to Him and weakens selfishness. It's about whether selfishness or God's will triumph in your heart. That quotation also reveals a second important truth. The system of beneficence, which includes helping the poor and returning tithes and offerings, was designed by God, not by church leaders. Third, this system of beneficence was planned to make us generous and unselfish in character, like Him. Fourth, by developing likeness with Christ, we can share with Him the privilege of living with angels for all eternity. Conversely, selfishness strengthens in our hearts if we receive something from God but choose not to help the less favored and return tithes and offerings to Him. If we faithfully bless God's cause and others with the resources He has entrusted us, selfishness is weakened and character is ennobled. May we put our desires last and God first. Amen. Amen for that video. Amen. Pastor Ranel. Pastor. Okay, naririnig mo ba, Pastor? Okay pa ba audio? Yes, okay, malinaw. Okay, isa pong amazing God first morning po sa ating lahat. Amazing sa pagkagising pa lang natin ay blessing na po tiyak sa atin pong Panginoon galing. So sa umagang ito ay ako nagpapasalamat lubos sa Diyos sapagkat ang inyo pong mga patuto ay lalo pong nagpapatibay sa inyo pong lingkod sa umagang ito. Ang ating pong usapan ngayon ay meeting God's claims first. So ano ang kahalagahan nito sa ating pong mabuhay? No? Naunahin ang mga kahilingan ng Diyos. Sinasaad po sa Kawikaan 3:9, parangalan mo ang Panginoon sa mamagitan ng iyong kayamanan at sa mga unang bunga ng lahat ng iyong ani. So, kung ating makikita mga kapatid ay ito po'y kapahayagan ng piniling pinakamayaman sa kasaysayan. Wala iba si Solomon mga kapatid. Isang danas na po niya nakaranasan nito. Kung ating po makikita, ang maraming tao ang inuuna ang sarili bago ang Diyos. So, madalas inuuna ng tao ang sariling pangailangan bago ang Diyos. Nauna ang trabaho, negosyo, luho,
ano ba pang mga bagay at kung may natira, lalo lamang saka natin naalala ang Diyos. So yun po ay nagiging cycle na ng buhay po ng tao, no? So salamat po sa umagang ito sa paalala natin sa lahat sa Council of Worship na binigyang halaga daan at pagkakataon na magkaroon ng panawagan ng ating Panginoon na malinaw, nating maunawaan. Kagaya na sinabi ni Brother Art kanina, no, ay bahagi po ito na ma-educate po tayo sapagkat madalas ang ating po mga katangian ay hindi po kaaya-aya sa Diyos. Nauuna po ang sariling kapakanan. So sa umagang ito ay meron lang pong nais na ibahagi sa inyong 3 punto. No? Napakasimple na po ito na uunahin natin ang mga kahilingan ng Diyos ay meron pong papangyarihin niya. No? Yung atin pong mga claim na He's a physician, lahat po magpapakilala po ang Diyos. So ano ba sabihin na pag-inuna natin ang Diyos? No? Kung ating makikita mga kapatid, ang utos ng Diyos ay malinaw. Unahin siya sa lahat ng bagay. Okay? Ang ating buhay, lakas, karunungan, kayamanan at biyaya ay nagmula sa Kanya. Kaya nararapat lamang na siya ang unang makatanggap ng ating papuri at pasalamat. Unang punto sa umaga ito, ang ating po makikita, ang kahulugan ng pagbibigay sa Diyos o yung pagsasauli o yung pag-uuna natin sa Kanya po mga kahilingan. Hindi dahil kailangan niya ito, kundi upang subukin ang ating pananampalataya. Pangalawang punto po, sa unang punto, ang pagbibigay ay tanda ng ating pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. So ito po yung pananampalatayang may gawa. Napakahalaga ito na magkasama po sila. Sa pangalawang punto naman po sa umagang ito ay ang panganib ng hindi inuuna ang Diyos. Ano-ano mga may dudulot nito sa atin po mga buhay bilang mga Kristiyano. Sabi po dito, unang punto sa ikalawang punto, kawalan ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Sinasaad po sa Marcos 8:36, sapagkat anong mapapakinabangan ng tao na makamtan ang buong sanlibutan, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa. So maliwanag po yan mga kapatid, ano? Na hindi po na aayon sa mga bagay-bagay ang ating mga buhay, kundi galing sa Diyos. Pangalawa, kakulangan at hindi nagtatagal na pagpapala. Sinasaad po sa Hagay 1:6, nagasi kayo ng marami, ngunit kakaunti ang inaani. Kayo'y kumakain, ngunit hindi nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi nasisiyahan. So alam po natin mga kapatid na yung we're just chasing rainbow. No, pagkainuna natin yung mga bagay sa mundo. Maaring na-enjoy natin, pansamantalang blessing, pero talagang yung tinatawag natin na self-gratification ay talaga nga naman, ay hindi talaga mapupunuan ng sino man. Ngunit salamat sa umagang ito na kung saan ang panganib na ito ay pinapaalala po sa atin. Okay? Ang pangatlo po sa pangalawang punto ay sinasaad po dito mga kapatid, nalalayo sa Diyos at spiritual na panghihina. Sinasaad po sa Matthew 6:24, hindi maaaring maglingkod ang sinuman sa dalawang Panginoon. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. So maliwanag po yan sa bawat isa sa atin na sinasaad po ni San Matthew. Dito naman sa panghuling punto, sa ikalawang punto, mga kapatid, kawalan ng proteksyon mula sa Diyos. Sinasaad sa Jeremias 21:22, ngunit tumanggi kayo na makinig sa tinig ng Panginoon, ninyong Diyos. Kaya dumanas kayo ng ganitong kapahamakan. Matindi po ng mga kapatid, ano? So, kung ating pong titingnan, nasa Diyos lamang ating pong mga buhay mapoproteksyonan. God is our protector and He is also provider as well. So napakainam na ating danasin po ito. Dito sa panghuling punto ng mga kapatid ay ano naman ang pagpapala sa mga nagtitiwala at nagbabalik ng pagpapala. Sinasaad po doon sa Lucas 8, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. O bibigyan din, gustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo.
So ating po mabigyan ng talatang ito ay maliwanag na ipinahayag po sa atin pagkainuna po natin ng ating Panginoon. Sa unang punto po dito sa panghuling punto natin pag-aaral, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdadala ng tunay na kasapatan. Sinasaad po ni San Pablo sa Filipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Salamat sa ating Panginoon Diyos na dapat nakikita natin yung tunay na pagpapala at ang titiwala tayo sa mga pagpapala na pinagkaloob sa atin, dinadala tayo sa pagtitiwala at pagtingin natin na in love tayo lalo sa ating Panginoong Jesus. Okay? Sa pangalawang punto, ang pagtitiwala at pagbibigay ay nagbubukas ng durungawan ng langit. So ito yung palasak natin na papakinggan during collecting tithes and offering sa Malakias 3:10 o 3:10. Hindi tayo maaaring humigit sa Diyos sa pagbibigay. Mas marami siyang ibinabalik kaysa sa ating ibinibigay. Ang ating handog at ikapo ay hindi isang pagbawas sa ating kayamanan, kundi isang puhunan sa mas dakilang pagpapala. So ang ganda po ng term, mga kapatid, mas mainam na mag-invest, mamuhunan tayo sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay hindi nababangrap, pagmamayari po niya lahat ng bagay. Dito naman sa pangatlo, mga kapatid, ang nagbibigay ng bukas palad ay pinagpapala ng sagad. Of course, ang panawagang ito ay hindi tayo dadalhin sa kutob, kundi ito po'y pagka-systematic kasi yung nailagay sa tiisipan, mga kapatid, ay talagang maunawaan natin na yung ating pagkaloob, kagaya ng karanasan po ni Pastor Marlon kanina, ay hindi po mabiro ang Panginoon pagka tayo pinagtatapat sa Kanya. Sabi po sa 2 Corinthians 9 verses 6-7, ang nagasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti rin, at ang nagasik ng sagana ay mag-aani ng sagana rin. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dahil sa pangailangan o dahil sa kailangan gawin, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. So this is the ultimate goal bilang mga katiwala ng Diyos, mga kapatid, na yung nagbubunga. Nagkaroon po tayo ng maliwanag na pag-unaw na pagkainuna po natin ng Diyos ay talagang gano'n na lamang ang ating pong kasiyahan na naidulot nito sa ating paglilingkod sa Kanya. So ang pag-uuna sa mga kahilingan ng Diyos, ang pagbabalik ng pagpapala ay isang pribilehiyo. Tandaan po natin ito, it is a privilege for us to give back, to acknowledge God's goodness, to acknowledge God as the owner of everything. Hindi ito isang pabig. So alalahanin po natin na tayo po yung mga manager. So mayroon yung owner. Nagtiwala lang po siya sa atin. Tinawag tayo bilang katiwala. So pag inuuna po natin siya, of course, yun yung mga tinatawag natin na matanggap din natin yung mga pribilehiyo na galing po sa Kanya. At ang panghuli po, mga kapatid, ang masayang pagbabalik ng pagpapala ay nagdadala ng mas malaking pagpapala, hindi lang sa material na aspeto, kundi pati sa ating spiritual na buhay. So isang mapagpala pong umaga sa ating lahat at very amazing ating pong morning sapagkat inuuna po natin ating Panginoon. At yun ang kahalagahan if we make God's claim first. God bless po sa ating lahat. Good morning. Amen. Amen. Amen po. Maraming salamat. Amen. Amen. Amen, Pastor Romero.
Okay, tayo po ngayon ay dadako na sa atin hong silent prayer for 2 minutes. Pagtas pangunaan po tayo ng ating buting Pangulo. At pagkatapos ay Amen mga kapatid, ano po? Put God first, ano po? And you will never be last. Yan ang ating message, ano? Kung ating i-quick summarize, unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Yung malawak yan, ano? Hindi lamang yan naman sa tungkol sa tithes and offering, pero kasali yun, ano? Unahin natin siya pagkagising, hindi niya tayo pababayaan, ano? Manalangin, magbasa ng Bible, mag-devotional, ano po? So, madaling salita, ay unahin natin ang Diyos sa umaga ng ating buhay at kayo din hanggang sa huli. At pagkatapos, siyempre, sa atin namang pagbabalik ng ikapo, unahin natin siya. Tsaka yung pagbibigay ng pasalamat. Maraming nagtitestimony. Natutuwa sila dahil natuto na sila mag-ikapo, ano? Kaya alam, madamot pa rin, wala namang offering. Paano yun? Hindi ka naman lang nagpasalamat sa Panginoon sa mga blessing na tanggap mo. Ayan, kasi nga tayo ay nanghihinayang mga kapatid, yan yung kahapon na lesson, ano? So, sabi nga ng isang kapatiran sa amin sa Kapan, nakakwentuhan ko. Pagka sa isang araw yung kanya, nagtitinda kasi siya, nagtitinda. Tinatabi niya na yung kanyang tithes and offering pagka nakapagbilang na siya ng kanilang kinita, ano po. Which is masarap ng gumastos pag naitabi mo na yun sa Panginoon. Hindi mo naisipin na baka na pag nanakawan mo yung Panginoon, na baka madamot ka, gano'n, ano. So, ayan, ano, ang gawin nating habit na unahin natin yung Panginoon. At tunay naman talaga na you will never be last pag inuna ka niya. Siksik, liglig at umaapaw. Subukan niyo po, ano po. Pero teka muna, may warning. Hindi daw natin to dapat gagawin dahil sa emosyon, kundi gagawin natin yan dahil sa pag-ibig. Para pagpabalik ng ating pag-ibig na binigay niya sa atin. Dahil siya yung unang nagbigay sa atin ng blessing, mga kapatid, ano po. Tayo lamang ay tumanggap ng mga blessings, ano po. So, yan, ang God first ay tunay na napakaganda. Nakapagpababago ng karakter, nakapagpaalis ng pagiging selfish, napapalapit tayo sa Diyos, ano, tumataas ang ating spiritual na buhay. So, yan ang ating lesson sa umaga na ito. At patuloy tayong magdalangin mga kapatid. Teka lang, baka may nalampasan ako ng mga prayer, no? I-reviewin ko lang yung mga pangalan. I-claim po natin na tayo po ay mga katiwala at hindi isang may-ari. Yun ang the best. Kasi kung tayong may-ari, selfish tayo nun, ano? Sabi nga ni Sir Garte, ala naman pala tayong pag-aari kundi yung ating free will, pagpili, yung ating choice. Lahat ng meron tayo ay hindi sa atin, mga kapatid, ano po. Kaya salamat sa bagong buhay sa umagang ito at sa pagkapanalo ni Veronica. Yay! Praise the Lord. Ano, Veronica. Sa competition, naka-third place po siya. Salamat po. Uy, not bad, ano? Third place, sa dami na nag-contest, ano? So, happy Veronica. Happy din ang family. So, yan na po. At nagbunga yung iyong mga pag-aaral at pag-review. Siyempre, papasalamat natin sa Panginoon dahil ikaw ay nanalo, ano po. Tandaan natin, ang ating mga blessing ay galing lahat sa Panginoon. Yung ating karunungan, ano po. Ayan, ano po, sama natin sa panalangin ang bawat isa. Wala na ba dito sa taas? Wala na, no? Ngayon, 10 to 15 hanggang 20 seconds, ano? Ibulong na natin yung ating mga prayer request, mga kapatid. At saka tayo manalangin. Let's pray po, mga kapatid. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat.
Nagpapasalamat po kami muli sa umaga na ito na isa na ng napakagandang blessing na kami inyong magisingin at patuloy na kayo pong aming inuna sa umaga na ito. Salamat sa patuloy na pagpapaalala sa amin ng pagpapakumbaba. Ay napakahalaga sa aming buhay ang pagtanggap sa aming pagkakamali, tulad ng halimbawa ng mga naunang mga Adventismo. Tinanggap nila ang kanilang pagkakamali, nagpakumbaba, at patuloy na nag-aral na yung salita na mas matuto pa. At higit sa lahat, patuloy na nanampalataya po sa inyo. At patuloy na naghanda. At kami ay na-inspire sa aming mga leaders na ito. Kaya hindi naman ang lesson na kayo ang dapat naming unahin sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Tulungan niyo po kami na patuloy na maalis ang aming pagiging makasarili, ang aming mga pagdududa, kawalan ng tiwala, at mapalitan nito ng pusong mapagmahal, pusong nakauunawa na kami ay isang katiwala lamang at hindi kami ang may-ari kung ano man ang nasa amin sa mga sandali na ito. Tulungan niyo po kami na magamit namin ito sa inyong gawain sa ano pa mga kapamaraanan o dakilan Diyos. Salamat sa pangunawa sa bawat araw. Salamat sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon at ang aming mga prayer request, ang aming personal na panalangin. Inyo po itong dinggin, ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban. Dalangin din namin ang mga nakikinig ngayon sa mga sandali na ito at kasama namin nanalangin ang sambahayan ni Nanay Nerissa, gayon din ng pasalamat para kay Brother Rinaldo Eusebio, at gayon din patuloy na kalakasan, kagalingan para sa kanya. Gayon din ng kanyang buong family kasama na si Liway Arilia na may sakit, niyo po siyang hipuin na pagpagaling na kamay. Gayon din ang pasalamat ng buong pamilya para kay Veronica na siya ay isa sa mga nanalo sa competition na ito. Ang bata ay masaya, ang mga magulang ay masaya sapagkat kayo ang nag-provide sa kanya ng karunungan. Patuloy niyo po i-guide ang bata na ito na maging mas marunong lalo na sa kanyang pagdedesisyon sa buhay. Tulungan din ang kanyang mga guardians na mas patuloy siyang mas patuloy silang mapalapit sa inyo at ang batang ito kasama ng kanilang mga kalaro yung ma-inspire din naman. At din namin patuloy na sinasama sa panalangin si Sister Helen de la Cruz Malyari, ang kanyang buong sambahayan kasama ng Campugo Church, kaya din ang kanyang request para kay Ma'am Karin, kay Doc Partida, kay Melba Yenson, kay Ellis at saka kay Dave na may lagnat. Dalangin din po namin ang mga may mga karamdaman sa mga sandali na ito. Sina Sister Abel Hermino, Ramon Hernandez, si Nanay Juning Alpindo, gayon din si Tatay Divino Alabanza, gayon din si Ana Rospel Hermino, si Nanay Sarmiento, Nanay Bilan Kilantang, si Brother Edgar at Sister Let Margo na sila ay masakit ang mga paa. Ipuin po sila na yung mapagpagaling na kamay o takilan Diyos. Gayon din ang mga parents ni Ma'am Karin at ni Pastor Nelvin, patuloy na kagalingan ng aming dalangin para sa kanila. Sama namin sa panalangin ang mga kahilingan ng mga kapatiran na kasama namin na nalangin ngayon. Ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambayan ni Ate Mitch, gayon din ang sambayan ni Sister Des Flores, ang sambayan ni Ate Lorna kasama na Kuya Bobby, ang kanyang mga anak sa malayo at ang kanyang mga apo. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Vanji kasama si Sister Marlene at si Sister Opin na nangunguna sa Piñaranda Church o Dakilan Diyos. Patuloy niyo pong palakasin ang simbahan na ito. Nawa ang gagawing crusade ay maging wake up call sa bawat isa at mga kapatiran, gayon din ang mga kanilang mga invites ay magkaroon ng pag-asa na kanyang binibigay sa amin. Patuloy namin sinasama ang sambayan ni Ate Revi kasama ng buong San Leonardo Church sa kanilang pangunguna at patuloy na ang mga kapatiran maging matatag sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Juliet Barcibal
Ang sambayan ni Sister Janet, Brother Jojo Gatmaitan. Ang sambayan ni Sister Sweetie at Sister Hannah. Gayon din ang sambayan ni Sister Teresita Direct Reyes, ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang kaanak, ang kanilang kalusugan o dakilan Diyos, at ang kanilang matatag na pananampalataya. Gayon din ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese. Ang sambayan ni Sister Vicky Jimenez, kasama na yung kanyang mga personal prayer request sa kanyang amo, sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, at sa kanyang patuloy na pagtitiwala at pagtatapat po sa inyo. Ang sambayan ni Sister Rose Chris Encarnado. Ang sambayan ni Sister Valentina Cordova, Heidi Silino Salazar, Sister Teresita Ladia. Ang sambayan ni Sister Sherry Lee Rusa Cinto. Ang sambayan ni Sister Ellen Alpindo. Ang sambayan ni Sister Mildred o dakilan Diyos. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Naway patuloy nyo kaming palakasin sa aming mga kahinaan. Patuloy na ang aming mga panalangin na inyo pong dinggin ipagkaloob sa amin ng pinakamabuti, dahil kayo po ang nakakalam na lahat ng bagay. Patawad ko sa inyo kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito pong lahat ay aming dalangin sa pangalan na Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na sumubaybay. Salamat sa mga nag-share. Ano po? 7 shares at patuloy tayong matuto pa at maganda. Preparation day ngayon mga kapatid. Ano? Maganda. At kung nag-aaral na tayo ng lesson sa buong linggo, maarapat na tayo ay panoorin ulit natin yung mga video para ma-review ulit tayo. Mas lalo tayong makaunawa. Minsan yung pagbabasa natin hindi sapat. Kaya patuloy nating mag-prepare tayo para bukas. Ganun din ay kung ano pa ng mga dapat nating i-prepare, ay handa na natin yung ating mga pagkain. Especially mga ating mga potlucks. Yung ating mga susutin, gamitin natin ng preparation day para paghanda sa araw ng Sabat. Na hindi tayo na-late mga kapatid. Baguhin na natin at handa na rin natin yung ating mga plano sa hapon. After program, kung meron tayong dadalawin na mga kapatid. Magdalaw-dalaw para tayo ay maging masaya po. Ayan. Salamat po sa lahat. At hanggang bukas po ulit. Ang oras 5:29. Maaga tayo natapos. Makakapag-walking pa. Exercise kaya madilim pa. Hanggang bukas po ulit mga kapatid. At salamat sa pakikinig. Voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.